Ngayong araw, ibabahagi ko sa inyo ang kaso ng Koreanong bituin na si Jang Jae-yeon. Ang kasong ito ay isa sa mga malaking isyu na kamakailan lamang ay gumulantang sa industriya ng aliwan sa Korea. Habang tinatalakay ko ang kaso ni Jang Jae-yeon, babanggitin ko rin ang mga kaso ni Na Seungri at Jung Jo-nyeong. Ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, unahin natin ang kwento tungkol sa kaso ni Jang Jae-yeon. Bago pa man pumutok ang balitang ito, hindi ko pa talaga kilala kung sino si Jang Jae-yeon. Para sa mga manonood na maaaring katulad ko na hindi pamilyar sa industriya ng aliwan sa Korea, ipakikilala ko muna sa inyo ang kanyang pinagmulan. Nagtapos siya sa Chosun University sa Korea. Noong bata pa si Jang Jae-yeon, maayos ang kanilang pamumuhay. Ang kanyang ama ay may-ari ng isang kumpanya, kaya hindi nila pinoproblema ang pera at lumaki siyang walang pinangangambahang problema. Ngunit hindi nagtagal ang magandang buhay na ito. Nang si Jang Jae-yeon ay 16 na taong gulang, pumanaw ang kanyang ama dahil sa cancer. Noong 2005, ang kanyang ina naman ay namatay sa isang aksidente. Ang sunod-sunod na pagpanaw ng kanyang mga magulang ay nagdulot ng malaking sakit ng damdamin kay Jang Jae-yeon. Ngunit, sa kabila ng mga pagsubok na ito, hindi tuluyang bumagsak ang buhay ni Jang Jae-yeon. Dahil sa kanyang matangkad na pangangatawan at kapansin-pansing ganda, agad siyang napansin ng isang talent scout sa Korea at nakasungkit ng unang patalastas para sa isang snack. Mula noon, sumikat siya ng husto at formal na pumasok sa industriya ng aliwan. Noong Setyembre 2007, opisyal na pumirma si Jang Jae-yeon ng kontrata sa The Contents, isang entertainment company sa Korea. Ang legal na kinatawan ng kumpanyang ito noon ay si Kim Sung-hoon, tatawagin natin siyang T-Kim Representative. Noong 2009, lumabas si Jang Jae-yeon sa isang napakasikat na drama sa Korea na tinatawag na Boys Over Flowers. Bagaman hindi siya gumanap bilang pangunahing karakter, isang supporting role na ang pangalan ay Sunny, ang kanyang ginampanan. Ang karakter na ito ay nagbigay kay Jang Jae-yeon ng malaking kasikatan. Ngunit noong inakala ng lahat na maliwanag ang kinabukasan ni Jang Jae-yeon, noong Marso 7, 2009, natagpuan siyang nakabigti sa kanyang bahay sa Seongnam, Korea. Ang kanyang katawan ay natagpuan ng kanyang nakatatandang kapatid na babae. Agad na nagsagawa ng investigasyon ang pulisya, ngunit nalaman nila mula sa mga taong nakapaligid kay Jang Jae-yeon na siya ay nagkaroon ng depresyon at sumailalim sa isang taon ng paggamot. Dahil dito, madaling isinara ng pulisya ang kaso at idineklarang nagpakamatay siya dahil sa depresyon. Ngunit makalipas ang ilang taon, lumapit ang dating manager ni Jang Jae-yeon, tatawagin natin siyang Manager Yo, sa pamilya ni Jang Jae-yeon at ipinakita ang isang 7 pahinang sulat na isinulat mismo ni Jang Jae-yeon bago siya namatay. Sinabi ni Manager Yo sa pamilya ni Jang Jae-yeon na hindi ganoon kasimple ang kanyang pagkamatay. Sinubukan pang kumbinsihin ni Manager Yo ang pamilya ni Jang Jae-yeon na gamitin ang sulat na iyon upang kasuhan ang The Contents at si Kim Representative. Ngunit, hindi ito ginawa ni Manager Yo para sa katarungan. Ngayon, alam na natin na si Manager Yo at si Kim Representative ng The Contents ay may personal na alitan. Ano nga ba ang nilalaman ng 7 pahinang sulat na ito? Ang unang 2 pahina ay naglalaman ng mga detalye tungkol sa ibang mga babaeng artista. Habang ang natitirang 4 na pahina ay naglalaman ng mga hindi makatarungang pagtrato na naranasan ni Jang Jae-yeon sa loob ng kumpanya. Ang huling pahina ay naglalaman ng listahan ng mga tao na kanyang naitalang pinilit na alagaan. Nang makita ng pamilya ni Jang Jae-yeon ang sulat na ito dahil sa takot na mapasama ang pangalan ng kanilang yumaong kamag-anak, hiniling nila kay Manager Yo na sunugin ang sulat na iyon at huwag na itong ipakalat. Ngunit hindi tuluyang sinunog ni Manager Yo ang sulat. Sa halip, isang reporter mula sa Ila ang nakahanap ng hindi nasunog na bahagi ng 7 pahinang sulat sa basurahan sa harap ng opisina ni Manager Yo. Isiniwalat ng reporter ang nilalaman nito sa pamamagitan ng balita. Ayon sa mga balita, sinadyang hindi ni Manager Yo sinunog ng buo ang mga dokumento at inabisuhan ang reporter mula sa GIS na hanapin ito sa basurahan ng kanyang opisina. Ang huling pahina ng sulat ay naglalaman ng listahan ng 31 katao na diumano'y pinilit na alagaan ni Jang Jae-yeon, ngunit hindi ito isinapubliko. Ang bahagi ng dokumento na ibinunyag ay naglalaman ng impormasyon na si Jang Jae-yeon ay pinilit ng kanyang kumpanya na magsilbing kasiping para sa mga mataas na opisyal ng media, mga pinuno ng entertainment planning companies, mga malaking kumpanya, at mga mataas na opisyal sa sektor ng pananalapi, sa kabuuang bilang na 31 tao.
Sinabi rin na ang bilang ng beses na siya'y pinilit na magsilbing kasiping ay mahigit sa 100 beses, at minsan, pinilit siyang magsilbing kasiping para sa 3 hanggang 4 na tao ng sabay-sabay. Dagdag pa rito, isinulat ni Jang Jae-yeon na tuwing binibigyan siya ng bagong damit, ito ay palatandaan na may bago siyang lalaking alagaan. Isinulat pa ni Jang Jae-yeon na kahit sa araw ng kamatayan ng kanyang mga magulang, siya ay pinilit na magsilbing kasiping at magpakita ng paggalang sa mga matataas na tao. Sinabi niya na ang mga taong ito ay parang mga demonyo at kahit siya ay mamatay na, hindi niya titigilan ang paghihiganti sa kanila. Ayon pa sa dokumento, si Kim representative ng kanyang kumpanya ay mayroong 3 palapag na reception house sa Seoul. Ang bahay na ito ay may kumpletong pasilidad mula sa bar hanggang sa rooms. Kapag may pinapakisamahan, ang mga bisita ay unang dinadala sa unang palapag para uminom ng alak at magligawan. At pagkatapos ay inaakay sa ikatlong palapag kung saan naroroon ang mga rooms na may kama at shower. Ang mga empleyado ng kumpanya ay ilang beses nang nakakita kay Jang Jae-yeon na pinipilit na pumunta sa ikatlong palapag para alagaan ang mga bisita. Sa investigasyon ng pulisya sa kaso ni Jang Jae-yeon, nakakuha sila ng maraming ebidensya na tumutukoy sa mga mataas na opisyal na nagbigay ng pera kay Jang Jae-yeon. Ngunit sinabi ng mga mataas na opisyal na ang pera ay ibinigay nila kay Jang Jae-yeon dahil sa awa. Ang ilan pa sa kanila ay nagsabi na si Jang Jae-yeon ay magaling gumawa ng kimbap, kaya binigyan siya ng 10 milyong won bilang pabuya. Katumbas ng 480,000 peso. Ngunit ang pulisya ay pinaniniwalaan ang mga ganitong paliwanag at madaling isinara ang kaso na nagresulta sa konklusyon na ito ay isang kaso ng pagpapakamatay. Sa kabuuan, 118 katao ang isinailalim sa investigasyon sa kasong ito, ngunit wala ni isa sa 31 taong nakasaad sa dokumento ang nakasuhan. Sa huli, si Kim representative ng The Contents ay probasyon ng 2 taon at multang 24 million won. 24 million won ay katumbas lamang ng 1 million peso. Isang buhay talaga bang nagkakahalaga lang ng 1 million peso? Ganito ba ang halaga ng isang buhay? 1,000 piso lang ba ang halaga ng buhay ni Jang Jae-yeon? Isa pang kakaibang bagay sa kasong ito ay noong 2009 nang pumutok ang balita tungkol sa pagkamatay ni Jang Jae-yeon, nagulat ang buong industriya ng aliwan sa Korea. Ngunit hindi nagtagal, maraming mga mabibigat na balita ang sunod-sunod na lumabas mula sa Korean entertainment industry na tila ba sinadyang ilabas para ilihis ang atensyon ng publiko sa kaso ni Jang Jae-yeon. Halimbawa, ang balita tungkol sa mga artista mula sa drama Princess Hours tulad ni Jo Jae-hoon at 2 iba pang artista na sina Yoon Seol-hee at Yoon Hak-yaung na nasangkot sa isang drug scandal. Dahil dito, ang atensyon ng publiko ay napunta sa isyu ng droga sa halip na sa kaso ni Jang Jae-yeon, kaya't tila na isantabi ang kanyang kaso. Makalipas ang 2 taon, may isa pang karagdagan sa kaso ni Jang Jae-yeon. Noong Marso 2011, isang dokumento na may 50 mahigit pahina at 230 na pahina sa kabuuan na sinasabing sulat kamay na naiwan ni Jang Jae-yeon bago siya namatay ay lumabas. Ngunit ang dokumentong ito ay kinilala ng pulisya bilang pekeng sulat. Noong 2018, sa ilalim ng matinding presyon mula sa mahigit 200,000 mamamayan ng Korea, muling binuksan ng pulisya ang investigasyon sa kaso ni Jang Jae-yeon. Isang kasamahan ni Jang Jae-yeon mula sa parehong kumpanya, isang babaeng artista na si Yoon Ji-oh, ang nagbigay ng mga bagong impormasyon tungkol sa kaso. Si Yoon Ji-oh ay dating nakababatang kasamahan ni Jang Jae-yeon sa parehong kumpanya at siya rin ang tanging saksi sa kaso. Sinabi ni Yoon Ji-oh na siya ay 13 beses na nagpunta sa Korean prosecution upang magbigay ng testimonya para sa kaso ni Jang Jae-yeon, ngunit hindi tinanggap ang kanyang mga testimonya. Ayon kay Yoon Ji-oh, ang hindi pagtanggap ng kanyang mga testimonya ay dahil sa isa sa mga pangalan sa listahan ng 31 katao ay ang asawa ng isang babaeng prosecutor sa Korea. Dagdag pa ni Yoon Ji-oh, walang dahilan si Jang Jae-yeon para magpakamatay. Ang huling linya sa 7 pahinang sulat ni Jang Jae-yeon ay nagsasabing, "Ako ay isang walang kapangyarihang bagong artista. Gusto kong makatakas mula sa lahat ng ito." Sa ibaba ng linya, isinulat ni Jang Jae-yeon ang kanyang identification number at pirma. Ang mga huling pahina ng dokumento, na inaakalang isang sulat kamay na huling habilin, ay naglalaman ng mga pangalan ng mga taong pinilit niyang alagaan. Ayon kay Yoon Ji-oh,
ang dokumento ay hindi isang huling habilin, kundi mga ebidensya na handa ni Jang Jae-yeon para sa isang demanda laban sa kanyang kumpanya. Si Yeon-gyo ang tanging saksi sa kaso ni Jang Jae-yeon. Ayon sa kanya, sa isang okasyon, nakita niyang pinilit si Jang Jae-yeon na maupo sa kandungan ng isang mamamahayag matapos ang isang performance. Dahil dito, nagkaroon ng malaking epekto sa kanya ang nasaksihan na hinding-hindi niya malilimutan. Ngunit sa kabila ng mga testimonya ni Yeon-gyo, ilang beses siyang tinakot ng pulisya. Kamakailan lamang, naglabas ng Kino-suicide Declaration si Yeon-gyo para ipahayag na hindi siya magpapakamatay bilang proteksyon laban sa mga posibleng banta. Ilang linggo na ang nakaraan, ang media sa Korea ay nagbunyag na ang huling insidente na nagpasidhi sa kaso ni Jang Jae-yeon ay may kinalaman sa kanyang senior na si Lee Mi-suk. Si Lee Mi-suk ay isang kilalang aktres sa Korea na katulad ni Jang Jae-yeon ay dating nasa ilalim ng The Contents Entertainment Company. Si Lee Mi-suk ay sinasabing nais na kumalas sa The Contents dahil sa hindi pagkakapantay-pantay ng kita, ngunit hawak ng kumpanya ang ebidensya ng kanyang relasyon sa isang mas batang lalaki. Ginamit ng kumpanya ang ebidensyang ito para hindi payagan si Lee Mi-suk na makawala sa kontrata. Nang mga panahong iyon, hinikayat ni Lee Mi-suk si Jang Jae-yeon na ilista ang lahat ng hindi makatarungang pagtrato na kanyang natanggap, pati na rin ang listahan ng mga taong pinilit niyang alagaan, bilang paghahanda sa isang kaso laban sa kumpanya. Pagkatapos, ginamit ni Lee Mi-suk ang mga dokumento ni Jang Jae-yeon upang makapagbitaw ng kontrata mula sa kumpanya. Ngunit matapos makalaya, iniwan ni Lee Mi-suk si Jang Jae-yeon na mag-isa. Walang nagawa si Jang Jae-yeon kundi magpatuloy sa pagtanggap ng pisikal at emosyonal na pahirap mula sa kumpanya. Sa kabila ng pangako ni Lee Mi-suk na tutulungan si Jang Jae-yeon, siya ay hindi tinulungan. Sa halip, pinangunahan niya ang pagbunyag ng mga detalye ng kaso ni Jang Jae-yeon na nagdulot ng matinding pangamba at depresyon kay Jang Jae-yeon. Si Lee Mi-suk ay nagsabi sa kanyang testimonya na hindi niya kilala si Jang Jae-yeon. Gayunpaman, sa loob ng kumpanya, si Lee Mi-suk ay may mataas na posisyon na imposibleng hindi niya kilala ang kanyang mga kapwa-artista sa loob ng parehong ahensya. Noong Marso 7 ngayong taon, umabot na sa 10 taon ang nakalipas mula sa pagkamatay ni Jang Jae-yeon at ang kanyang kaso ay malapit nang mag-expire ang Statute of Limitations. Ang mga mamamayan ng Korea ay muling nagsumite ng petisyon sa Blue House upang pahabain ang Statute of Limitations ng kaso. Ngunit tulad ng nangyari 10 taon na ang nakaraan, muling lumabas ang isang bagong iskandalo, ang Burning Sun Scandal o mas kilala bilang Seungri Scandal. Pag-usapan natin ito ng mabilis. Marahil pamilyar kayo sa Big Bang, isang tanyag na idol group sa Korea. Ang Seungri Scandal ay may kinalaman sa isa sa mga miyembro nito na si Seungri. Bukod sa kanyang karera bilang isang idol, si Seungri ay nagmamay-ari din ng isang nightclub sa Gangnam na tinatawag na Burning Sun. Noong Enero 29 ngayong taon, naglabas ang indis ng balita tungkol sa isang insidente ng pambubugbog at kaguluhan sa Burning Sun. Ngunit ang insidenteng ito ay naganap pa noong Nobyembre ng nakaraang taon, kaya maraming tao ang nagtatanong kung bakit ngayon lang ito nabalita. Narito ang nangyari, isang lalaking nagngangalang Enith Kim ang nakasaksi ng isang babaeng pila na droga at sa pilitang dinala sa e-room. Sa footage ng CCA, ang babaeng ito ay pilit na kumakapit sa front desk computer para makaiwas, ngunit siya ay tinangkang pigilan ni Enith Kim. Sa halip na tulungan siya, binugbog siya ng mga bouncer at staff ng nightclub. Si Enith Kim ay tumawag ng pulis para isumbong ang nangyari at nagsabi na posibleng nabali ang kanyang tadyang. Ngunit, sa halip na tingnan ang CCTV footage, pinaniwalaan ng pulis ang kwento ng nightclub na si Enith Kim ang nangharas sa babaeng iyon at pinalayas siya sa club. Inihayag ni Enith Kim na ang tunay na nangbugbog sa kanya ay hindi staff ng nightclub kundi isang VIP customer na malamang ay isang napakataas na tao. Sinabi ng pulisya na nasira ang CCTV footage noong gabing iyon kaya't hindi na nila ito nasuri. Nang magkaroon ng unfair treatment si Enith Kim, nagtipon siya ng mga ebidensya at ibinahagi ang kanyang karanasan sa online, kaya't nagalit ang maraming mamamayan ng Korea. Muling nagsumite ang mga mamamayan ng petisyon sa Blue House, humihiling na imbestigahan ang Burning Sun Scandal. Upang ipagtanggol ang kanyang kapatid, naglabas ng CCTV footage ang kapatid na babae ni Seungri na tila kumukontra sa na. Unang sinabi na sira ang CCTV noong gabing iyon. Tila nagiging magulo ang mga kwento, ngunit hindi dito nagtatapos ang kwento.
Ilang araw pagkatapos, noong Pebrero 11, isang dating empleyado ng nightclub ni Seungri ang nagsiwalat na ang e-rooms ng Burning Sun ay ginagamit para sa iligal na droga. Ayon sa kanya, ito ay isang bukas na lihim na alam ng lahat. Ngunit mariing pinabulaanan ng YG Entertainment, ang kumpanya ni Seungri, ang mga paratang na may droga sa kanilang nightclub. Ngunit makalipas ang ilang araw, noong Pebrero 26, isang mas nakagugulat na revelasyon ang lumabas. Isang Korean media outlet ang naglabas ng exclusive report na naglalaman ng mga lumang chat logs mula 2015 na nagmumula sa cellphone ni Seungri. Ayon sa report, ginagamit umano ang nightclub ni Seungri upang mag-provide ng mga babae para sa kanilang VIPs at mga investors bilang kapalit ng serbisyo. Sa loob ng nightclub, may isang posisyon na tinatawag na merchandise dealer o marketing director. At ang trabaho ng AC ay maghanap ng mga babaeng napilitang uminom ng droga o mga walang malay na babae upang dalhin sila sa e-rooms para sa mga e-customers. Ibinunyag din ng ulat ng telebisyon ang ilang bahagi ng mga chat logs. Sa mga mensaheng ito, isang AC ang nagsasabing naghahanap sila ng babae para sa mga bisita sa e-room. Habang ang iba pang AC ay sinabing ang mga bisita ay naghahanap na ng item na madadala sa e-room. Isa pang bahagi ng chatlog ay nagpapakita ng isang AC na nagpapadala ng larawan ng isang lasing na babae. At sinasabing ang babae ay hindi na kayang mag-isa, tulog na siya, habang ang isa pang AC ay sinabing okay lang, maganda pa rin ang katawan, kahit hindi maganda ang mukha. Ang YG Entertainment ay mabilis na itinanggi ang mga chatlogs na ito, sinasabing ang mga ito ay peke at minanipula lamang. Ngunit sa kalaunan, pinatunayan ng pulisya na ang mga chatlogs ay tunay. Noong Pebrero 28, ang legal representative ng Burning Sun na si Lee Moon-ho ay natagpuang nagpositibo sa drug test. Ipinapakita ng resulta na siya ay talagang gumagamit ng droga, na nagbigay ng dagdag na ebidensya laban sa nightclub. Ang YG Entertainment, na matatag na itinanggi ang pagkakaroon ng droga sa nightclub, ay muli na namang napahiya. Pagkatapos, noong Marso 4, kinumpirma na ang nightclub ay nagbigay ng suhol na 20 milyon Korean won sa lokal na pulisya, katumbas ng humigit kumulang 700,000 pesos. Ilang araw lamang ang lumipas, noong Marso 11, isa pang nakabibiglang balita ang inilabas ng NCIS, isang paunahing istasyon ng telebisyon sa Korea. Nakatanggap sila ng impormasyon mula sa Korean National Rights Commission na nagsiwalat ng mga karagdagang chat logs mula sa isang KakaoTalk chatroom. Ang KakaoTalk ay isang tanyag na social media platform sa Korea, katulad ng Messenger. Sa chatroom na ito, mayroong 10 tao, kabilang sina Seungri at ang singer na si Jung Joon-young. Kabilang sa chatroom na ito sina Jung Joon-young, Yoon Jun-hyun, Choi Jong-hoon, Lee Jong-hyun, Kang In, at Roy Kim na mga kilalang pangalan sa industriya ng aliwan. Ang nilalaman ng chatroom ay walang kapantay na kabastusan at kawalan ng respeto sa mga kababaihan. Halimbawa, isang chatlog ay nagpapakita kay Jung Joon-young na nagmamayabang na nakipag-sex siya sa isang babae. At may isa pang miyembro ng chatroom na nagtanong kung may video siya nito. Sumagot si Jung Joon-young at nagpadala ng video sa chatroom. Nagpost din siya ng isang screenshot na nagsasabing nakipag-sex siya sa isang tao sa isang burol. At sinabi niya, napakasama ko talaga. Isa pang miyembro ng chatroom, si Lee Jong-hyun, ay nagsabi, habang kaya mo pang mag-enjoy, gawin mo na. Ipinapakita ng mga chatlogs na ang chatroom na ito ay isang lugar kung saan sila nagpapalitan ng mga video at nagkukwentuhan tungkol sa kanilang mga sexual na aktibidad. Sa kasalukuyan, ang iskandalong ito ay patuloy na lumalaki at ang mga kasangkot na artista ay nagiging mas lalong nasasangkot sa eskandalo. Samantala, ang kaso ni Jang Jae-yeon, dahil sa malawakang petisyon ng mga mamamayan ng Korea, ay na-extend ang statute of limitations ng 2 buwan hanggang sa katapusan ng Mayo ngayong taon. Ang kasalukuyang Pangulo ng Korea, si Moon Jae-in, ay nagpahayag na kahit na ang mga isyu na iniwan ng mga nakaraang administrasyon ay dapat matugunan ng maayos. Kung hindi ay maaaring ituring itong isang pagkukulang ng kasalukuyang pamahalaan. Inutusan niya ang pulisya at mga taga-usig na magsaliksik ng mabuti at huwag pabayaan ang mga kaso ng Jang Jae-yeon, Seungri Scandal at Jung Joon-young Scandal. Ngunit sa loob ng 10 taon, walang malinaw na sagot ang lumabas tungkol sa kaso ni Jang Jae-yeon. Sa loob ng 2 buwan na extension, posible kayang may makabuluhang pagbabago. Ako'y pesimista tungkol dito. Ang kaso ni Jang Jae-yeon ay puno ng mga kakaibang pangyayari at malalim na mga tanong.
Sa pagitan ng 2007 at 2019, ilan pang ibang babaeng artista mula sa parehong kumpanya ni Jang Jae-yeon ay namatay din diumano dahil sa depresyon at nagpakamatay. Kabilang sa kanila ay si Yoon noong 2007, si Jung Da-bin noong 2007 din, si Choi Jin-sil noong 2008, at si Jang Jae-yeon noong 2009. Ang mga tao ay maaaring magsabi na ang mga artista na ito ay kabilang sa ibang mga ahensya, ngunit sa katotohanan, ang mga ahensyang ito ay may mga koneksyon sa parehong grupo ng mga tao. Bukod kay Jang Jae-yeon, walang ibang mga dokumento o mga sulat ang naiwan ng ibang mga namatay na artista. Pagkatapos ng pagkamatay ni Choi Jin-sil, ang kanyang kapatid na lalaki ay nagsabi na aalagaan niya ang mga anak ng kanyang kapatid na babae at sabay na tutuklasin ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng kanyang kapatid. Ngunit sa loob lamang ng 2 taon matapos mamatay si Choi Jin-sil, ang kanyang kapatid na lalaki ay natagpuang patay rin, diumano dahil sa pagpapakamatay. Sa panahon ng investigasyon sa kaso ni Jang Jae-yeon, isang pulis na nagngangalang Lee Ok-jun ang natagpuang patay sa isang mababaw na pond na iniulat ng pulisya na nalunod siya. Ayon sa tanging saksi sa kaso, si Yoon Ji-oh, ang pagkamatay ni Jang Jae-yeon ay hindi lamang isang simpleng kaso ng pagpapakamatay. Ang lahat ng mga kaso na ito ay puno ng mga tanong at tila may isang malaking misteryo sa likod ng lahat ng ito. Kamakailan, ilang netizens sa Korea ang nagsiwalat ng isang pangalan na tila sentro ng lahat ng mga kaganapang ito. Ang pangalan ay Shin Mi-young, isang misteryosong tao na tila konektado sa mga pangunahing tao sa mga kaso. Si Shin Mi-young ay iniulat na isang influential figure na may koneksyon kay Choi Soon-sil, ang kaibigan ng dating Pangulo ng Korea na si Park Geun-hye. Ang pangalan ni Shin Mi-young ay hindi mahanap sa mga search engine tulad ng Naver sa loob ng mahabang panahon. Ngunit bigla na lamang lumitaw ang mga impormasyon tungkol sa kanya. Si Shin Mi-young ay kilala bilang ang karelasyon ng dating asawa ni Choi Soon-sil na si Jo Seong-min. Iniulat na si Choi Soon-sil ay nagdusa dahil sa kanilang relasyon at kalaunan ay nagdiborsyo kay Jo Seong-min. Pagkatapos ng kanilang diborsyo, si Jo Seong-min ay muling ikinasal kay Shin Mi-young, ngunit hindi siya dumalo sa kanyang libing na nagtataas ng higit pang mga tanong. Sa panahon ng libing ni Jo Seong-min, si Shin Mi-young ay diumano'y nasa isang bakasyon sa Hawaii. Ang impluwensya ni Shin Mi-young sa Korea, pati na rin ang mga paratang ng sugal at panunuhol na naugnay sa kanya, ay nagdadagdag lamang sa mga misteryo na bumabalot sa mga kasong ito. Ang mga detalyeng ibinahagi ko tungkol sa mga kaso ni Jang Jae-yeon, Seungri, at Jung Jo-eun ay maaaring isang maliit na bahagi lamang ng mas malaking larawan. Ang mga taong nasa likod ng mga krimen na ito, ang mga boss sa likod ng mga eksena, marahil ay patuloy na namumuhay ng maginhawa habang nag-isip ng kanilang susunod na hakbang upang itago ang kanilang mga kasalanan. Sa wakas, nais kong gamitin ang pagkakataong ito upang pag-usapan ang sitwasyon ng mga kababaihan sa lipunang Koreano, lalo na sa konteksto ng mga kasong ito. Alam nating lahat na ang Korea ay isang patriarkal na lipunan kung saan ang mga kalalakihan ay mas may mataas na katayuan sa lipunan kaysa sa mga kababaihan. Sa Korea, maraming kababaihan ang nakakaranas ng diskriminasyon sa lugar ng trabaho. Halimbawa, may mga kumpanya na bukas na nagsasabing hindi sila tatanggap ng mga babae, at ang mga kababaihan ay kadalasang nakakaranas ng hindi patas na trato mula sa kanilang mga superior. Sa tradisyonal na pananaw ng lipunang Koreano, ang mga kababaihan ay inaasahang maging mabuting asawa at mabuting ina. Bukod sa mga papel na ito, hindi gaanong binibigyang halaga ang kanilang karera o personal na mga ambisyon. Maraming mga kababaihan sa Korea ang nagdesisyong tumigil sa pagtatrabaho kapag sila ay nag-asawa. Ngunit ito ay nagdudulot ng mga problema dahil lahat ng responsibilidad sa pagbibigay para sa pamilya ay bumabagsak sa mga kalalakihan. Dahil dito, nagiging sanhi ito ng mga problema sa kasal at pamilya. Ngunit ngayon, ang mga bagay ay unti-unting nagbabago. Maraming kabataan ngayon sa Korea ang pumipili na magtrabaho ng sabay upang suportahan ang kanilang pamilya at ibahagi ang mga gawaing bahay. Sa kabila ng mga pagbabago, ang Korea ay nananatiling may malaking agwat sa pagitan ng mga kalalakihan at kababaihan pagdating sa pagkakapantay-pantay. Ayon sa 2018 Global Gender Gap Report, ang mga bansang may pinakamaliit na gender gap ay ang Iceland, Norway, at Sweden. Samantala, ang Korea ay nasa ika-negatibo 115 na pwesto.
Maraming hamon pa ang kailangang harapin upang makamit ang tunay na pagkakapantay-pantay ng kasarian sa Korea. At dito nagtatapos ang aming talakayan para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panonood at magkita-kita tayong muli sa susunod na episode. Paalam!